Ibinaon ng isang lalaki ang isang matulis at matalim na itak sa mismong katawan ng kumpare niya. Hindi isang beses kundi sunod-sunod na saksak na puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Matagal nang may lamat ang samahan nilang dalawa. Noon pa raw, nadiskubre ni Rico ang isang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Nadatnan niya ang kumpare niyang halos hubad. Brief lang ang suot, habang ang asawa naman ni Rico ay wala ng panty at halatang katatapos lang may mangyari sa pagitan nila. At ang mas malala, nang mangyari ang pagpatay na iyon, puno ang paligid ng mga taong hindi inaasahang magiging saksi sa galit na biglang sumabog sa harap nila. Kasalan, taong 2006, Bilasis, Pangasinan. Namatay si Fidel, alias Budyok, sa mismong araw ng bisperas ng isang kasalan kung saan sila ang nagkatay ng mga baboy na inihanda. Sa kasalang ding iyon, nagtamo siya ng 6 na saksak mula sa isang matalim na itak na ginagamit din sa pagkatay ng baboy. At sino ang pumatay? Tanong nyo. Walang iba kundi si Rico Lucero, isang ex-convict galing na sa kulungan. Nasa edad 50 si Rico, samantalang nasa 53 pa lamang noon si Fidel. Ibig sabihin halos magkaera lang ang dalawang lalaking ito. Parehong maton, parehong matapang noong kapanahunan nila. At ayon sa impormasyon, magkumpare pa nga ang dalawa. Kaya naman bakit, paano, at ano ang dahilan kung bakit humantong sa kamatayan ng isa ang naging wakas ng kanilang pagkikita sa mismong kasalan. At ang babaeng pinag-ugatan ng away ay walang iba kundi ang asawa ni Rico na si Karing. So, umpisahan natin mga kaibigan ang kwentong ito. True story po ito kaya pakinggan ng maigi. Babalik muna tayo sa taong 1999 bago naganap ang karumal-dumal na pagpatay kay Fidel ni Rico. Parehas na may pamilya ang dalawang lalaki at taga-iisang baryo rin lang sila. Sa katunayan, mga 500 metro lang ang layo ng bahay ng bawat isa. Madalas magkasama noon ang dalawang ito sa kasalan dahil bukod sa partidor sila ng baboy, sila rin ang nagiging cook ng kasalan. Sa mga batang 90s, alam na alam ito, lalong-lalo na sa probinsya, yung tipong kasal na may sayawan sa gabi, tapos ang kasalan ay umaga. Yun ang pinaka-basic noon, kahit mukhang nawawala na ngayon ang ganong handaan. Noong mga panahong iyon, magkasama palagi ang magkumpare. Pareho rin ang takbo ng buhay nila. Hindi mayaman, pero hindi rin masasabi na mahirap. Si Fidel kapag wala sa bukid ay namamasada ng tricycle. Si Rico naman, na noon ay nakalaya na mula sa una niyang pagkakakulong, ay nagko-construction bilang mason kapag wala rin sa bukid. Pareho silang may malalaking anak, mga pabinata at padalaga na. Ganoon ang naging sistema ng buhay ng dalawang magkumpare. Kung may kasalan, masaya. Dahil maraming karne ang may uuwi, maraming pagkain, at syempre, alak. Basta tumulong ka lang sa paghiwa-hiwa ng karne, may lisensya ka ng kumain at uminom ng libre hanggang matapos ang kasalan. Magkaibigang tunay ang dalawa dahil lagi silang magkasama sa kusina ng kasalan o anumang handaan. Hanggang sa dumating ang 2004, halos 2 taon bago ang insidente. Biglang nag-iba ang pagsasama ng magkumpare nang malaman ni Rico na kapag sumasakay pala ang asawa niyang si Karing sa tricycle ni Fidel, ay diretso raw sila sa Urdaneta para mag-check-in sa motel. Ibig sabihin, iniiputan ni Fidel at ng asawa ni Rico si Rico mismo. Ito naman kasing si Karing, kung hindi nyo na itatanong, ay may record na ng chismis sa baryo. Kahit nasa mahigit 40 na ang edad, malandi pa rin daw sabi ng ilan. Ang tawag pa nga ng iba sa kanya, asawa ng baryo. Pero kahit may mga chismis na ganoon, ni isa ay wala pang aktual na nahuhuli si Rico na kalaguyo ni Karing. Pero mula nang umabot kay Rico, ang mabibigat na chismis tungkol sa asawa niyang si Karing at sa mismong kumpare niyang si Fidel, unti-unti itong nag-iba. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa sobrang galit na pilit niyang nilulunok araw-araw. Alam niya sa sarili niya, kapag nagkaharap sila ni Fidel sa maling pagkakataon, baka hindi na niya mapigil ang sariling mapatay ito. Kaya unang ginawa ni Rico, umiiwas muna siya. Hindi niya gustong makakita ng dugo kung hindi pa siya sigurado sa katotohanan. Pero araw-araw,
Sa tuwing naiisip niya ang pagche-check-in ng dalawa sa ordaneta, para bang dinudurog ang sarili niyang dangal. Hanggang isang hapon ng linggo, bigla siyang nagpaalam kay Karing. Medyo malayo ang project ng engineer na sinasamahan ko. Baka sa barracks muna ako tumira. Uuwi na lang ako tuwing Sabado, sabi niya. Walang pagtutol si Karing. Para bang nakahinga pa nga ito ng maluwag. Ayos lang, sagot pa nito. At doon lalo nagduda si Rico. Sa loob-loob niya, masyado yatang masaya ang putang ina. Pero hindi na lang siya nagsalita. At naging ganoon nga ang sistema sa unang mga buwan ng 2004. Maayos silang mag-asawa. Tahimik. Wala ring naririnig na bagong chismis si Rico. Pero sa ilalim ng katahimikan na iyon, parang may kung anong kumikiliti sa likod ng utak niya. Yung pakiramdam na parang may nangyayaring hindi maganda kapag wala siya. Isang gabi, Biyernes mismo, hindi alam ni Karing na uuwi si Rico ng mas maaga. Galing siya sa trabaho, may tama ng alak. At nadala marahil ng init ng ulo at lungkot na naipon nitong mga buwan. Pinababa siya ng kaibigan niya sa gilid ng highway bago ito tumuloy sa mas malayong barangay sakay ng motor. Si Rico, lasing pero matino pa, naglakad pa uwi sa malamig na hangin ng gabi. Mga kahol lang ng aso ang maririnig, tanda ng katahimikan. 10:00 na iyon, walang buwan, walang ilaw sa kalsada. Nang marating niya ang tapat ng bahay nila, napansin niyang patay ang lahat ng ilaw. Tahimik. Mas tahimik pa kaysa karaniwan. Kaya naglakad siyang dahan-dahan papasok ng bakuran. Bawat tapak niya sa lupa, parang lumalakas ang pintig ng puso niya. Nang marating niya ang pinto, napansin niyang bukas ito. Agad sumiklab ang kutob niya. Binuksan niya ang ilaw sa teres. Doon niya nakita isang malaking tsinelas, pang lalaki. Tumindig ang balahibo niya. Dahil 2 lang ang anak niyang babae, wala siyang anak na lalaki. 3 babae lahat ang nasa bahay kapag wala siya. Ibig sabihin, may lalaki sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Tahimik. Walang kahit anong kaluskos. Dumiretso siya sa kusina. Kinuha ang kutsilyo. Tapos bumalik sa harap ng pintuan ng kanilang silid. At doon niya narinig. Pero hindi ungol ng hirap. Ungol ng sarap. Kasunod noon ang mga kaluskos ng balat na nagkikiskisan. Mga inipit na tawa. Mga halinghing na wala man lang hiya. Parang hinihila pababa ang kaluluwa ni Rico habang nakatayo siya roon. Para siyang pinagtutulungan ng demonyo at alaala ng chismis na tinatawanan niya dati. Hindi niya nakaya. Sinipa niya ang pinto. Bumukas yun ng malakas, parang sumabog. Kasabay nun, sinindihan niya ang ilaw. At ang bumungad sa kanya, ang asawa niyang si Karing. Walang suot na pang ibabang damit, niwalangang panty. Nakalilis lang ang t-shirt, pawis at naguguluhan. Kagagaling lang sa kalibugan. At sa gilid nito, patalon mula sa kama, ang mismong kumpare niyang si Fidel. Brief lang ang suot, habol ang hininga, at nanlilisik ang mata sa takot. Wala nang pag-iisip si Rico. Sumugod siya, hawak ang kutsilyo, handang patayin ang kumpare niyang traidor na nasa harap niya. Pero bigla siyang niyakap ni Karing. Halos pinipigilan ang braso niya, nagsisisigaw. Rico, tama na, tama na. At doon nagkaroon ng pagkakataon si Fidel. Para siyang hayop na naghanap ng butas. Tumalon ito sa bintana. Kahit na ang suot lang ay ang kanyang salawal. Kahit tumama pa ang tuhod niya sa semento, tumakbo ito ng mabilis sa dilim. Takot na parang demonyong nabukuhan sa akto. Hahabol sana si Rico, pero nakaharang sa kanya ang asawa niyang umiiyak, nagmamakaawa at nagsisigaw. Doon na rin nagising ang mga anak niyang babae mula sa kanilang kwarto, tapos ay nag-iiyakan na rin sa nangyayari. Nawala sa dilim si Fidel, nagising pa ang ilang kapitbahay. At dito ay nabalita sa buong baryo ang kahayupan na ginawa nila. Isang malaking eskandalo, kahihiyan, at parang sumabog na granada ang galit ni Rico ng gabing iyon. Pero kahit pa ganoon ay hindi niya magawang patayin ang asawa na para bang sobrang mahal na mahal niya ito. At ang akala naman ni Fidel, nakatakas na siya ng gabing yon. Pero si Rico, hindi kailanman makakalimot. At para sa kanya, hanggat hindi niya nasisingil ang kumparing nagtaksil at sumira sa pagkatao niya, hindi matatapos ang kwentong iyon. Matapos, sumabog ang eskandalo sa buong baryo.
Para bang nilamon ng hiya at takot si Fidel. Hindi man siya nasaktan ng gabing tumalon siya sa bintana, ang pinakamalalim na tama niya ay ang katotohanang alam niyang hindi ordinaryong lalaki si Rico. Alam niyang ex-convict ito at hindi basta pagkakamali ang nagawa noon ni Rico, kundi ang mismong tatay niya ang una niyang pinaslang. Kaya kinaumagahan habang pinag-uusapan pa ng buong baryo ang kahayupan nila ni Karing, nag-impake agad ang pamilya ni Fidel. Umalis sila ng baryo, hindi na nagpaalam, hindi na nagpakita. Dumiretso sila sa lugar ng pamilya ng asawa niya, umaasang mapuputol ang tensyon at baka sakaling makalimutan ni Rico ang lahat. At sino nga ba si Rico para katakutan? Ayon sa batas, kaya madaling nakalaya si Rico noon kahit pumatay ay dahil sa sitwasyon ng pamilya nila. Noon, taon bago pa ang lahat ng ito, pinubugbog araw-araw ng ama nila si Aling Marta, ang nanay ni Rico. Bugbog na may pasa, sugat, at minsan may bitbit pang kahoy ang matanda. Mahaba ang dugo ng galit sa pamilya nila. At isang gabi, nang tadyakan at murahin ulit ng ama ang nanay niya, doon na pumutok ang ulo ni Rico sa galit. Sabi nga ng mga kapitbahay na nakakita noon, kung hindi niya ginawa yon, baka napatay na ng matanda ang ina nila. Ang kaso ni Rico ay nauwi sa parang pagdepensa sa ina, lalo na't mismong nanay niya ang nagpatotoo sa korte. Pinagtanggol lang ako ng anak ko. At sa probinsya noong panahon na iyon, kapag ganitong kaso, domestic violence na may pagtatanggol, madalas binibigyan ng magaang sentensya, lalo pat walang ibang kasong kriminal si Rico noon. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Nang mapaslang niya ang sariling ama, may nagsabing dinilaan ni Rico ang dugo na dumaloy sa patalim na ginamit niya. Sabi nga raw ng matatanda, kapag pumatay ang tao, dapat tumikim ng dugo para hindi mabaros at hindi mabaliw. At iyon ang ginawa ni Rico, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa galit. At mula noon, parang hindi natakot si Rico sa dugo. Parang naging bahagi na iyon ng pagkatao niya. Kaya nang makalipas ang ilang buwan mula sa iskandalong ginulo ni Fidel, biglang may namatay na lalaki sa kabilang baryo. Noong una, ang akala ng lahat ay aksidente. Pero hindi pala. Dahil nang suriin ito ng pulis, malalim na saksak ng matulis na patalim ang tumapos sa buhay nito. Mas malaki pa sa ordinaryong kutsilyo. Isang tusok lang. Diretsong patay na. Pero walang nakakita. Walang saksi. Walang CCTV noon. At walang nais magsabi kung sino ang huli nitong kasama. Ang lumabas na anggulo ng pulis? Selos. Dahil ayon sa chismis, kalaguyo rin daw ito ni Karing. Pero dahil walang ebidensya, walang kumanta at walang tumuro kay Rico, napabayaan ang kaso. Pinasok lang sa logbook bilang isolated stabbing. Pero sa mga nakakakilala kay Rico, sa mga nakasaksi kung paano siya nagbago mula 2,004 pataas, sa mga kaibigang tumahimik na lang dahil natatakot, ang bulong-bulungan, baka si Rico ang pumatay doon, baka sinundan niya, baka nakasabay niya sa dilim. Baka yun ang unang warning ni Rico bago pa mamatay ang tunay niyang target. At sa lahat ng bulong na iyon, isang katotohanan ang malinaw. Hindi nawawala ang galit ni Rico kay Fidel. Hindi nawawala ang alaala ng gabing nakita niya ang asawa niya, hubad, nilalapastangan, pinagpapawisan ng lalaking ang akala niya ay kaibigan at kumpare. Kaya nang 2 taon ang lumipas, 2006, at nag-cross muli ang landas nila. Pagdating ng Disyembre 2006, malapit na ang Pasko, abala ang isang pamilya sa paghahanda para sa kasal. Ang ikakasal ay pamangking buo ni Fidel, kaya kahit lumipat na siya ng ibang baryo dahil sa iskandalo noon, siya pa rin ang kinuha ng mga kamag-anak sa partido ng babae para magkatay at magluto ng handa. Kilala naman kasi siyang magaling sa kusina ng handaan. At iyon din ang trabaho nila noon ni Rico. Sa isip ni Fidel, tapos na ang nakaraan. 2 taon na ang lumipas. Tahimik na ang baryo. Wala nang nagbabanggit ng eskandalo. At ang pinakamahalaga, akala niya nakalimot na si Rico. Pero ang hindi alam ni Fidel, hindi ganoon ang galit ng taong sinira mo, ang dangal. Hindi ganoon kadaling kalimutan ng lalaking nahuli kang binababoy ang asawa niya sa mismong kama nila.
Dumating si Fidel sa baryo, dala ang pamilya niya. At dahil parehong partidor sila, magkakasama ulit sila ni Rico sa pagkatay ng baboy at pagluluto para sa kasal. Sa unang harap nila, ang ikinagulat ng marami. Maayos ang pakikitungo ni Rico. Nakikipagbiruan, nakikipagkwentuhan, parang walang nangyari. Mismong gabi ng sayawan, nag-inuman pa silang dalawa, sabay tawa kasama ang ibang kaibigan. Sabi pa nga ng mga kainuman nila, ayos na sila, totoong magkumpare, nagkabati na. Kaya kampante ang lahat. Kampante si Fidel. Pero ang hindi nila alam, lahat iyon ay manipulasyon ni Rico. Isang palabas, isang pagpapakalma, para lumapit ng husto sa kanya ang lalaking gusto na niyang patayin simula 2004. Pagsapit ng umaga, araw ng kasal, bisperas kung saan naghahanda na ang mga tao sa simbahan. Nasa paligid ang mga pamilya, mga bisita, at mga taong excited para sa kainan. Si Rico at si Fidel ay nasa may kusina pa, malapit sa malaking poso at mga kawaling pinaglutuan ng handa. At sa gitna ng kasiyahan, sa gitna ng amoy ng bagong lutong karne at ingay ng mga tao, bigla na lang bumagsak si Fidel sa semento. Akala ng iba na dulas lang. Akala nila napagod or uminit ang ulo. Pero hindi. Sinakyan agad ni Rico ang bewang ni Fidel para hindi ito makabangon. Parang leon na dinamba ang biktima. At bago pa makasigaw si Fidel, ibinaon ni Rico ang unang saksak sa dibdib. Diretso, malalim. At narinig ng mga tao ang tunog ng talim na tumatagos sa laman. Nangingisay si Fidel pero hindi pa siya patay agad. Nang makita ni Rico na gumagalaw pa ang kumpare, hinugot niya ang itak mula sa dibdib. Yung itak na ginamit nila pangkatay ng baboy. At isinaksak ulit. At ulit. At ulit. Walang preno. Walang awa. Sobrang brutal, sobrang bilis, at sobrang lakas. Para siyang hayop na ilang taon hinayaang mabuhay sa galit. Nang tuluyang hindi gumalaw si Fidel, tumayo si Rico. Hinarap ang mga nagtitilian na tao at dinilaan ang dugong kumapit sa itak, gaya ng ginawa niya matapos niyang paslangin ang ama niya noon. At sabi niya, malakas na parang walang pakialam, huwag kayong mag-alala. Siya lang ang may kasalanan sa akin. Siya lang ang papatayin ko. Pagkasabi niya nun, itinapon niya ang itak. Pero hindi siya tumakbo. Hindi nagtago. Tumayo lang siya roon, kalmado. Parang natapos na ang dapat matapos. At doon na rin niya hinintay ang mga pulis na dumating at arestuhin siya. Nabulabog ang kasal. Walang nagpatuloy ng kainan. Ang buong selebrasyon ay nabahira ng dugo at sigawan. At para kay Rico, iyon ang huling kabanata. Ang pagtupad sa pangakong hindi niya binitiwan mula pa noong 2004. Ayon sa investigasyon ng mga rumespondeng pulis, ganito pala ang tunay na nangyari. Bago makita ng mga tao ang mismong pagsaksak ni Rico kay Fidel. Nakatayo daw noon si Fidel malapit sa poso. Suot pa ang kanyang karaniwang ayos habang hawak at nakasukbit ang matalim na itak na gamit niya sa pagkatay ng baboy. Doon siya nilapitan ni Rico. Tila kalmado. Tila walang bakas ng galit. At ayon sa mga nakarinig, narinig daw nilang sinabi ni Rico na, pare, mukhang maganda yung patalim mo ah. Pahiram nga, may hihiwain lang ako. Dahil sa sobrang katangahan o pagkakampante ni Fidel, basta-basta niyang inabot ang itak sa kumpare niya. Pero bago pa siya makatalikod, bigla-bigla namang iwinasiwas ni Rico ang itak, hindi pa ibaba, kundi pataga mismo sa kanya gamit ang mismong patalim na pagmamay-ari ni Fidel. Nagulat si Fidel na paatras, pero tinamaan pa rin siya sa braso dahil sa bilis ng pangyayari. Sa pag-atras niya, nadulas pa si Fidel sa sementong nakapalibot sa poso. Bumagsak siya ng malakas at mula roon ay nakita ng mga tao ang sumunod, ang walang preno, sunod-sunod at mararahas na unday ng pagsaksak ni Rico habang nakahiga si Fidel. Halos hindi na makapagsalita, hindi makatakbo at wala ng laban. Sinagad ni Rico, sinatsyat at sinampal ng itak ang laman ng kumpare niya hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay si Fidel. At doon nagtapos ang buhay ni Fidel, isang lalaking mahilig sa laman ng iba. At sa huli ay binayaran niya rin ng sarili niyang laman at dugo ang pambaboy na ginawa niya sa pamilya ng kumpare niya. Si Rico naman, pagkatapos ng lahat, ay kusang sumuko sa mga pulis
Para bang wala siyang pinagsisisihan, wala siyang takot, at hindi na niya iniisip pa ang asawa niyang haliparot na si Karing. Malalaki na rin ang mga dalaga niya noon at kaya nang maghanap buhay. Kaya mas minabuti pa ni Rico na sa selda niya gugulin ang mga susunod na taon kaysa makasama pa ang babaeng sumira ng pamilya niya. Sa huling balita, namatay si Rico sa piitan noong 2016 dahil sa sakit, na stroke daw ito. At doon na rin tuluyang nagwawakas ang kwento niya sa loob ng bilangguan. Pinapatunayan lang ng kwentong ito ni Rico na walang nabubuhay ng malaya at tumatagal sa karahasan. At lalo namang walang mabuting na idudulot ang panloloko. Lalo na kung sa mismong kaibigan mo ito ginawa.